So may kumakalat mga sangkay no, sa social media na impormasyon na ang NAIA Terminal 3 daw po ay ibinenta. Ngayon mga sangkay, dami pong nag-share noon. Pag-usapan po natin kung totoo nga ba talagang binenta ang NAIA Terminal 3. Hello, what's up guys? This is me. We are back dito sa ating YouTube channel. At ito nga po mga sangkay, tingnan po natin. Kasi ang dami pong, ang kalat po sa social media, no? Ang dami pong gumagawa ng komento tungkol doon. Binenta daw yung binenta daw yung NAIA Terminal 3, mga sangkay, na pinapakalat po ng mga DDS sa social media na, kumbaga, negatibo. Kahit ako mga sangkay, pag sinabing binenta, alam nyo na, medyo negative yun. Kasi dapat, hindi binebenta yung pag-aari ng government. Diba, panahon po ni Ferdinand E. Marcos, mga sangkay, wala pong mga binenta mga pag-aari ng gobyerno. Pero, alamin po natin kung gaano katotoo. So, sa vlog na ito, malalaman po natin lahat kung anong klaseng pagbebenta, totoo nga bang binenta itong NAIA Terminal 3. Okay? So, dyan lang kayo. Relax lang. Anyway, bago tayo magpatuloy, shoutout pala sa lahat ng mga solid sangkay na nanonood ngayon. Comment down below, #solid sangkay, kasama po ang inyong mga lugar. Sa mga nanonood ngayon po na hindi pa nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay guys, so eto nga po ang ganap ngayon. Ayon po kasi dito, ayan po, ito yung nakita po natin eh. Ito yung pakalat-kalat, paikot-ikot sa social media. Breaking, Philippine Airport NAIA Terminal 3 sold for 48 billion. Alam mo, pag una mong tingin, mga sangkay, ano ka talaga eh. Magne-negative ka talaga eh. Magtatanong ka, teka lang, bakit nila binenta? Diba? Bakit nila binenta yun? Yun yung maiisip po natin. Pero mga sangkay, may totoo pala dito. Eto, hinanap po natin yung impormasyon. Kasi ang dami pong nagne-negative dito eh. Akala po tuloy ng marami, mga sangkay, na itong pagbebenta eh, parang binenta kung kani-kaninong mga oligarko, mga sangkay, na hindi na po hawak ng government. Pero ngayon, nung binasa ko po yung information, ito. Ayan. Iba ang kwento dito, mga sangkay. No? Ayan, no? MIA acquires Terminal 3 property for 48 billion. Manila International, ano ba tawag na ba sa MIA? Ibig sabihin, mga sangkay, ayan, the Manila International Airport Authority acquired the land and infrastructure housing Terminal 3 for 48 billion. So, ano meron dyan? Ibig sabihin, nabili ng gobyerno po natin. Hindi po benenta. Ewan ko bakit ganun. Bakit ganun yung term nila, benenta? Dapat yung term, nabili ng gobyerno. Kasi ito pala ito yung nangyari, mga sangkay. No? Para lang malinaw sa lahat. Oh, tinanong ko tong Google, kung talaga nga bang benenta. Sabi dito, oo, na isapinal na ang pagbenta ng 61 hectares na lupa kung saan nakatayo ang NAIA Terminal 3. Benenta. So, sino ang pinagbilhan nito? Sabi dito, binili ito ng Manila International Airport Authority mula sa Bases Conversion and Development Authority or BCDA sa halagang 48 billion. Alam niyo kung bakit? Sa kasunduan ay formal na tinuldukan ng dating sistema kung saan inuupahan lamang ng MIA ang nasabing ari-arian. Kita niyo mga sangkay? Inuupahan lang pala dati. Ibig sabihin, nag-uupa lang pala tayo dati dyan
sa lupa na yan. Hindi pala talaga yung tipong pagmamayari ng government ang buong lupa, mga sangkay. Nag-uupa lang yun. Oh. Ang kasunduan ay formal na tinuldukan ang dating sistema kung saan inuupahan lamang ng MIA ang nasabing ari-arian. So ngayon, mga sangkay, binili na po yung kabuuhan, mga sangkay. Ayan po. BCDA has completed the sale of the 61-hectare property occupied by Ninoy Aquino International Airport NAIA Terminal 3 to the Gateways Regulator, ending a long-running lease arrangement. So, matagal na pong nag-uupa tayo, mga sangkay, sa airport na ito. O sa lupa na yan, na kinatitirikan ng NAIA International Airport o Manila International Airport, Terminal 3. The Manila International Airport Authority acquired the land and infrastructure housing Terminal 3 for 48 billion. The amount includes a 10 billion down payment, okay? With the balance payable in semi-annual installments over 15 years. O ayan, mga sangkay, malinaw na. O, hindi po binenta sa kung ang dami po kasing kumakalat na balita, mga sangkay, negatibo eh. Ginagawang masama si PBBM eh. 'Di ba? Ginagawa nilang pambira, mga sangkay. Hindi naman pala ganoon ang pinapakalat kasi nila. Ayan na, pinagbebenta na ni BBM yung ano. Ganun ang pinapakalat ng mga DDS eh. Yung pala, hindi naman pala ganun. Ayun oh. This acquisition provides greater certainty for long-term planning, sound asset management, and the continued advancement of the Philippine aviation. Ayon po ito sa MIA General Manager Eric Jose Ines. Ayon po sa statement niya. Oh. Ayan ha, mga sangkay. Binili ng government po natin. Ito, MIA had leased the property for 180 million annually. Grabe. Under a 25-year agreement, and that expired in 2024. So, nag-expire na pala nung 2024. Itong pagrerenta natin, no, sa ibang, sa lupa na to, mga sangkay na kinatitirikan ng International Airport, Terminal 3. So, malinaw na ngayon, mga sangkay, ha? Hindi po binenta ni PBBM sa kung kani-kaninong bilyonaryo, bagkos binili. Dapat kasi yung headline, hindi po ganito eh. Yan o, hindi po ganito. Sold for 48 billion. Dapat, binili ng gobyerno eh. Ganun eh. Halimbawa, lupa ng NAIA Terminal 3, binili ng gobyerno sa halagang 48 billion. Ganun dapat eh. Ang dami tuloy nalilito, mga sangkay. Ang daming naluloko. Alam nyo naman yung mga DDS, hindi po sila kaagad, nagbe-verify kung ano ba talagang ibig sabihin nun. Wala na, magkakandigal-ligaw-ligaw na sila. Grabe na ang judgment kay PBBM. Ang bihira. Well, ano po ang inyong opinion? Comment down below. Meron tayong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube ngayon din. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.